Inaatras ng alon ang Suraksya. Kinikiskis ito sa timog kanlurang sulok ng plataporma. Lumalakas ang alon kaya bumabangga ang helideck sa mga gas riser at napupunit ang mga tubo. Isang sumisitsit na tunog ang umalingaw-ngaw habang umaagos ang gas sa plataporma ng Mumbai High North. Matatagpuan sa Golpo ng Cambay sa Dagat Arabian, 176 na kilometrong mula kanlurang baybayin ng Mumbai, ang pinakamalaking oil field ng India, ang Mumbai High Field. Dating kilala bilang Bombay High Field, ang offshore oil field na ito ay may lawak na 115,000 kilometro kwadrado at karaniwang lalim na 75 metro. Natuklasan noong 1965 ng Russian at Indian seismic team, ang Mumbai High Field ay may tinatayang reserba na 1,659 na milyong tonelada ng krudong langis. Pinapatakbo ng estado ang Oil and Natural Gas Corporation Field at dinadala ang langis at gas sa isang processing plant sa Uran, Mumbai sa pamamagitan ng pipeline. Noong Hulyo 26, 2005 nakaranas ang Mumbai ng matinding tuloy-tuloy na ulan na nagdulot ng malawak na pagbaha sa maraming lugar, kabilang ang Juhu Heli Base, operations base ng Pawan Hunts, na sumusuporta sa offshore platform ng Mumbai High Field. Ang Mumbai High Field ay nahahati sa hilaga at timog na mga bahagi, ang Mumbai High North at Mumbai High South. Ang Mumbai High North, na matatagpuan 100 kilometro mula sa baybayin, ay ang hilagang bahagi ng field na may production complex na binubuo ng 4 na offshore platform na magkakakonekta sa pamamagitan ng mga tulay. Ang mga platform na ito ay may wellhead process platform. Itinayo noong 1976 bilang unang offshore well sa India. Sinundan ng residential platform noong 1978. Itinayo ang Mumbai High North Production Platform noong 1981 at idinagdag pagkatapos ang process platform para sa gas compression at water injection. May 227 tao ang nagtatrabaho sa 4 na gusali sa complex. Ang production platform ng Mumbai High North ay isang 8 paa na steel jacket o isang 8 paa na tubular space frame structure na may 3 topside decks. Ang 7 palapag na steel platform ay nagpo-produce ng 80,000 barrels ng krudong langis araw-araw. Pinoproseso rin nito ang gas na gamit sa gas lifting sa pagkuha ng langis. Ang gas lifting ay produksyon kung saan ini-inject ang gas sa balon para itulak ang langis pataas. Pinapababa nito ang densidad ng langis kaya umaangat ito sa ibabaw. Sa mga lugar na kulang ang natural na presyon sa balon, may 10 fluid import risers ang plataporma para kumuha ng langis at 5 export gas risers para mag-inject ng gas sa balon. May diametro na 30-40 cm at matatagpuan sa labas ng steel jacket. Ang riser ay mga tubong papasok o palabas ng balon papunta sa plataporma. Ang langis ay dinadala sa mga pasilidad sa dalampasigan gamit ang subsea pipeline. Noong Hulyo 27, magulo ang panahon sa Mumbai High North dahil sa tag-ulan. Malalakas na hangin na 25 knots at agos na 2 knots ang nagpaparuged sa dagat na may 4-5 metrong alon kahit masama ang panahon. Ang Samudra Suraksya, sakay ang 84 na katao kasama ang 6 na saturation divers ay tinatapos ang diving operation sa parehong lugar ngunit malayo sa Mumbai High North Platform. Ang Samudra Suraksya ay isang 100 metrong support vessel na may helipad at kagamitan sa pag-apula ng sunog. Pag-aari ng Oil and Natural Gas Corporation, ngunit pinapatakbo ng Shipping Company of India. Ang Suraksya ay isang dynamically positioned Class 2 vessel na may isang pangunahing propeller, 2 azimuth thrusters sa hulihan, at 2 tunnel thrusters sa unahan. Kinokontrol ng computer ang mga thruster gamit ang Dynamic Positioning System para balansehin ang epekto ng hangin at alon. Automatikong tumutugon gamit ang Satellite Global Positioning System na konektado sa acoustic beacons sa ilalim ng dagat at plataporma. Pwedeng lampasan at patakbuhin ng mano-mano ang sistema kung kailangan. Kinokontrol ang bawat thruster gamit ang lever dahil may kanya-kanyang throttle, rudder at thrust controls. Maaaring direktang patakbuhin ang mga thruster gamit ang push buttons at lampasan ang lever controls na tinatawag na emergency control.
May saturation diving system ang Suraksha, kaya pwedeng manatili ang divers sa high pressure na lugar bago i-deploy sa diving bowl. Nakakabawi at nagpapahinga ang mga divers sa saturation system nang di nagbabago ang pressure. Kaya naantala ang mahabang decompression hanggang matapos ang 28 araw nilang duty. Si Noble Charlie Yester, may 73 katao sa barko, ay nasa wellhead platform at gumagawa ng gawain sa ilalim ng balon para sa Oil and Natural Gas Corporation. Ang Noble Charlie Yester ay jack-up brig na kayang mag-drill hanggang 7,600 at 20 metro at mag-operate sa tubig na hanggang 71 metro ang lalim. Ang jack-up ay mobile offshore drilling unit. Self-elevating sila na may 3 o 4 na movable na paa na pwedeng i-extend o i-jack up ng drilling deck. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na lumipat sa bagong lokasyon at pagkatapos ay mailagay ang kanilang sarili ng matatag sa ibabaw ng seabed. Para maisagawa ang kanilang drilling operations, ang deck ng jack-up ay may espasyo para sa mga kagamitan sa pagbabarena, mga supply at mga tirahan. Si Noble Charlie Yester ay nasa wellhead platform at nagsasagawa ng well workover para ayusin ang mga issue at mapabuti ang produksyon. Noong 1,400 na abisuhan si Kapitan Suresh Chand ng Suraksha na aksidenteng naputol ng kanilang kusinero ang 2 dulo ng kanyang mga daliri habang naghahanda ng pagkain. Inutusan ni Kapitan Chand na tawagin pabalik ang mga diver sa bell at iangat ang bell pabalik sa barko. Habang inilipat ang mga diver papunta sa saturation diving system sa barko, pinag-uusapan ng mga tripulante ang kalagayan ng nasugatang kusinero. Naniniwala ang kapitan na dapat ilikas ang kusinero para sa medikal na tulong at pumayag dito ang kinatawan ng Oil and Natural Gas Corporation. Tumawag sila kay Pawan Hans sa Juhu Heli Base, ngunit hindi makalipad ang mga chopper dahil sa masamang panahon. May isang Mi-172 Pawan Hans helicopter na nakaparada sa helideck ng production platform. Noong 1445, tumawag si Kapitan Chand sa Suraksha sa offshore installation manager ng production platform para mag-request ng helicopter transfer. Dahil sa malalakas na alon at 5 metrong taas ng dagat, delikado ang maglanding sa Suraksha para kunin ang nasugatang kusinero, kaya tinanggihan ang kahilingan. Humingi ng pahintulot si Kapitan Chand na ilipat ang nasugatang kusinero sa production platform gamit ang man-riding basket para mabigyan ng tamang medikal na atensyon. Sinabihan ang Suraksha na maghintay dahil abala pa ang platform sa isang offshore supply vessel. Tumawag si Suraksha sa residential platform para humingi ng tulong sa doktor pero hindi siya available. Nagtanong na lang si Suraksha. Tinanggihan ng Avan 5 ang paglipat ng nasugatang kusinero sa kanilang rig para sa mas maayos na pag-aalaga. Sabi nila, hindi nila matanggap ang sugatang tao. Magdamag, bandang 1,500 at 30 muling tumawag si Suraksha sa production platform. Kinausap ni Kapitan Chan ang offshore installation manager ng production platform na sa wakas ay pumayag na payagan ang basket transfer. Mas komplikado ang operasyon gamit ang south crane dahil nasa windward side ito o nakaharap sa hangin. Habang binubuhat ng crane ang kusinero mula Suraksha papunta sa platform, tinutulak ng malakas na hangin at magulong dagat ang Suraksha papalapit sa rig. Hindi magamit ang leeward side crane sa likod ng platform kahit protektado mula sa hangin dahil sa mekanikal na problema. Mas mainam sana ang leeward side dahil itutulak nito ang Suraksha palayo sa platform. Kaya nagtungo ang Suraksha sa timog ng production platform. Habang papunta sila, napansin ni Kapitan Chan ang problema sa computer-assisted starboard azimuth thruster. Iminungkahi ng punong inhinyero na ipagpaliban ang paglapit para maayos ang sirang thruster. Dahil sa nasayang na oras sa paghahanap ng tulong para sa sugatang kusinero, nagdesisyon si Kapitan Chan na magpatuloy. Inilipat nila ang dynamic positioning system sa manual control gamit ang joystick sa emergency mode. Dahan-dahang umatras si Suraksha, nakaharap sa 3-5 knot na hangin, 3 knot na agos at 5 metrong alon. Noong 1,605, matagumpay na ilipat ang nasugatang kusinero gamit ang basket at south crane sa production platform. Habang paalis si Suraksha, isang malaking alon ang tumama sa barko at itinulak ito pabalik sa timog kanlurang sulok ng platform. Habang umaangat ang unahan ng barko mula sa ilalim ng alon, sumabit ang helideck
sa export gas lift risers. Ang mga risers na ito ay matatagpuan sa labas ng jacket. May mga gwardyang proteksyon sa ibabaw ng dagat bilang panangga sa maliliit na offshore supply vessels. Ang Suraksha ay isang malaking support vessel na kapag kumonekta, napupunit ang mga tubo kaya tumatagas ang gas. Narinig ng tripulante ang malakas na huni habang sumisirit ang gas mula sa sirang riser sa ibabaw ng helideck ng Suraksha. Tumama ito sa tulay at sumiklab bilang isang malaking bola ng apoy na mabilis na lumamon sa Suraksha. Sumabog ang jet fire mula sa riser habang tumatakas at nagsisindi ang high-pressure gas. Agad kumalat ang apoy sa kalapit na riser na walang proteksyon. Tatlong magkasunod na pagsabog ang sumiklab habang lumalala ang apoy, winasak ang production at accommodation platform. Na-activate ang emergency shutdown valve, pero may mga riser na nasira na umaabot ng 12 kilometro ang haba. Dahil sa dami ng gas at langis na tumatagas at nagbubuga ng apoy na kasing taas ng deck, sumabog ito, winasak ang south crane at ikinamatay ang operator. Nagpapanik ang mga tao at tumatakbo para sa buhay. Nagtatapon sa dagat. Habang nilalamon ng apoy ang platform, tumalon ang sugatang kusinero para makatakas. Umiinom ng tsaa ang isang inhinyero ng Suraksha kasama ang mga kasamahan. Nang maramdaman nila ang banggaan, marinig ang pagsabog at makita ang apoy. Kinuha nila ang life jacket, bumaba sa boarding ladder, tumalon sa dagat at mabilis lumangoy. Palayo sa nasusunog na barko at plataporma, wala na silang oras para ilunsad ang mga lifeboat. Si Kapitan Chand, nasa tulay ng Suraksha, ay minamaniobra ang nasusunog na barko palayo sa nasusunog na production platform. Sumabog ang isang tangke ng aviation fuel sa plataporma. Ang mga debris at gasolina mula sa itaas ng plataporma ay bumuhos ng apoy pababa sa Suraksha. Narinig ng radio operator sa platform ang tunog ng pagsabog. Lumabas siya ng radio room para mag-imbestiga at nakita ang apoy sa timog ng plataporma at Suraksha. Mabilis siyang bumalik sa radyo at nagpadala ng emergency call sa lahat ng istasyon para humingi ng tulong. Habang nasusunog ang production platform, kumalat ang apoy sa katabing plataporma at sinindihan pati ang processing, residential at wellhead platforms. Noble Charlie Yester. Ang jack-up rig ay 300 metro ang layo mula sa timog na bahagi ng production platform, nakatayo sa ibabaw ng wellhead. Dahil sa tindi ng init mula sa apoy sa katabing rig, napilitang lumikas ang crew mula sa kanilang sasakyang dagat. Nag-evacuate ang 73 tao sa rig, ngunit kalahati lang ng lifeboat ang nagamit. 2 ang namatay dahil sa init. Mabilis kumalat ang apoy, kaya naging matindi ito. 2 lamang sa 8 lifeboat sa buong Mumbai North Complex at isa sa 10 life raft ang matagumpay na nailunsad. Yung mga hindi umabot sa lifeboat ay tumalon na lang sa dagat. May ilan na may life jacket, pero ang iba hindi na nakaabot kumuha. Sa loob ng halos 2 oras, bumagsak sa dagat ang Mumbai High North Production Platform. Nawala ng kuryente ang Suraksha at palutang-lutang na lang habang nasusunog pa rin ang barko at nanganganib lumubog. Inutusan ni Kapitan Chan na lisanin ang barko. Nasunog ang hyperbaric rescue lifeboat sa kaliwang bahagi ng Suraksha, kaya hindi makaalis ang mga saturation diver sa barko. Natapos ng 6 na diver ang 60 metrong pagsisid at ngayon pa lang nagsisimula sa decompression. Malaki ang tsansang mamatay sila kung ilalabas agad mula sa chamber bago umalis ang crew ng Suraksha. Pinapressurize ng supervisor ang chamber sa lalim na 85 metro. Ang lalim ng seabed ay 82 metro. Ang protocol na ito ay pag-pressurize ng chamber sa lalim na mas malalim sa seabed. Kung lumubog ang barkong may diver sa loob, mapipigilan ang pagbukas at pag-apaw ng chamber. Naririnig sa ere ang usapan sa radyo ng mga offshore supply vessel na nag-ooperate sa lugar. May sumabog sa Mumbai High North Production Platform. Nasusunog ang Mumbai High North Production Platform. Lahat ng barko lumayo, magbantay para sa mga survivor. Bumagsak na sa dagat ang Mumbai High North Production Platform. Lahat ng barko, lahat ng barko, lahat ng barko, mag-ingat ng husto. Maraming taong palutang-lutang na may life jacket. Nasusunog din ang Sumadra Suraksha. Tumawag ng mga helicopter ng Navy, Coast Guard at mga hospital ship kahit na mahina ang visibility at masama ang panahon.
15 offshore supply at multi-purpose support vessel na nag-ooperate malapit sa Mumbai High North Complex ang rumesponde sa emergency at dumating sa lugar. 3 barko ang nagsagip ng 100 at 43 nakaligtas kasama ang nasugatang kusinero, 1 oras matapos ang aksidente. Ang ibang nakaligtas, gaya ng inhinyero mula sa Suraksha, ay nasagip habang palutang-lutang 30 milya silangan ng production platform. Makaraan ang ilang oras, nailigtas si Kapitan Chand na may matinding paso sakay ng Suraksha. Ang mga diver ay nananatiling nakakulong sa nasusunog na barko. Tumataas ang carbon monoxide, 2 sa silid habang tumatagal, kaya nahihirapan huminga ang mga diver. Mayroong 2 iba pang decompression chamber na katabi ng silid kung saan naroroon ang mga diver. Dahil desperado na silang makakuha ng malinis na hangin sa kanilang silid, binuksan ng mga diver ang mga balbula mula sa 2 iba pang chamber, kaya nakapasok ang kaunting sariwang hangin sa kanilang silid. Bumaba rin ang presyon sa silid hanggang 54 metro. Alam ng diver na kapag lumubog ang barko at nahulog ang sinturon sa dagat, mali ang presyon nila. Patuloy pa ring nasusunog si Suraksha. Lumapit ang Sumadra Prabha, isang multi-purpose support vessel, para apulahin ang apoy gamit ang fire monitor nito. Inabot ng 10 oras bago napigil ni Prabha ang apoy. Nagpadala ng rescue team mula kay Prabha upang tingnan ang kalagayan ng mga diver. Nagpadala ang rescue team ng Sodasorb sa pressure hatch papuntang saturation chamber para sumipsip ng carbon monoxide, 2 at iba pang asido sa hangin. Nagbomba sila ng bagong oxygen at helium mix sa chamber at dinala ang diving medical specialist sa barko para bantayan ang mga diver. Itinaas niya ang bilis ng decompression mula 48 oras hanggang 30 oras pagsapit ng bukang liwayway. Narating ng Indian Navy at Coast Guard ang lugar ng insidente noon. Karamihan sa mga nakaligtas, mga 326 na katao ay ligtas na natukoy at nasagip ng mga rumesponding offshore supply vessels. Nasagip ng Indian Navy at Coast Guard ang 12 pang nakaligtas sa loob ng 15 oras. 362 sa 384 na tao sa lugar ng aksidente ang nasagip. 11 ang idineklarang patay at 11 ang nawawala sa dagat. Naantala ang mga operasyon ng pagsagip dahil sa masamang panahon at ilang araw na pinatigil ng monsoon ang lahat ng helicopter sa lugar. Tumataas ang panganib na lumubog ang Suraksha kada oras. Kaya nagpasya ang rescue team na ihinto ang decompression operation kahit may 12 oras pa. Alas 4 ng umaga noong ika-29 ng Hulyo, binaba nila ang pressure sa chamber sa sea level sa loob ng 30 minuto at agad inilipat ang mga diver sa decompression chamber. Sa Prabha, itinakda ang pressure sa 30 metro para sa decompression. Lahat ng diver ay ligtas. Ipinasa ni Prabha ang Suraksha sa tugboat para hilahin papuntang Mumbai noong Agosto 1 mga 12 nautical miles mula sa baybayin. Naputol ang lubid kaya inanod pahilaga ang Suraksha. Dahil sa malakas na hangin at agos, tinamaan ng malaking alon ang Suraksha kaya ito'y tumaob at lumubog sa 30 metrong lalim. Sa sunog, 22 ang namatay, 11 ang narecover at 11 ang nawawala kabilang ang 2 mula sa Suraksha. $370 milyong ang tinatayang pinsala ng insidente. Kasama dito ang pagkawala ng Mumbai High North Production, helicopter at pinsala sa iba pang pasilidad. Tulad ng Noble Charlie Yester, umabot sa 16 na km ang oil spill mula sa jack-up rig ng Mumbai High North disaster. 85% ng produksyon ay naibalik sa loob lamang ng 5 linggo. Ang mga riser line ay inilipat sa mga pasilidad ng Mumbai High South. Noong 2006 gumastos ang Oil and Natural Gas Corporation ng 280 milyon para muling itayo ang plataporma at extension ng Mumbai High North Field. Walang inilabas na opisyal na ulat ng investigasyon sa publiko mula sa mga autoridad ng India o Oil and Natural Gas Corporation noong sunog sa Mumbai High North Platform. Walang ahensyang namumuno sa operasyon ng langis at gas sa dagat sa India. Tanging mga patakaran ng Oil and Natural Gas Corporation ang operator ang sinusunod dito. Dahil sa insidenteng ito, noong 2008 nagtayo ang India ng ahensya para mga siwa ng mga aktibidad ng langis at gas sa dagat.